Kumusta? Ang video na ito ay tungkol sa pagbasa ng Medicare Summary Notice o MSN. Bakit ito mahalaga? Isa ang Medicare fraud sa pinakakaraniwang anyo ng fraud sa US. $60 billion ng gastos ito bawat taon para sa mga taxpayer. Paano natin to aayusin? Suriin ang ating MSN o ng samahal natin. Paano gumagana ang Medicare? Halimbawa, ang Medicare recipient o tinatawag na beneficiary ay kailangan ng check-up. Pupunta siya sa doktor, ibibigay niya sa doktor ang Medicare information niya at tatanggap ng healthcare. Sa huli, sisingilin ng doktor ang Medicare at gagamitin ang Medicare number ng beneficiary upang maproseso ang bayad sa serbisyong binigay. Isa itong claim. Pinoproseso ng Medicare ang bayad, nire-reimburse ang provider para sa serbisyong sakop, at sinisingil ng doktor ang beneficiary sa matitirang bayad. Isa itong legitimate transaction na pinapakita ang sistema. Paano nangyayari ang fraud? Pwedeng makuha ng scammer ang Medicare information ng isang tao sa pamamagitan ng pagtawag sa beneficiary at pagpanggap na konektado siya sa Medicare. O iba pang panlilinlang, sisingilin ng scammer ang Medicare ng labag sa batas sa pagsabing nagbigay sila ng health-related service sa beneficiary. Malamang na hindi alam ng beneficiary na nangyari ang lahat ng ito. Samantala, sa paggawa ng trabaho nito, ang Medicare ay maaaring bayaran ang claim sa paniniwalang totoo ito. Milyon-milyong claim kada araw ang pinoproseso ng Medicare at nanganganib ang bilyon-bilyong dollars dahil sa mga fraud. Paano natin lalabanan ang ganitong fraud? Dito ka papasok. Pwede mong pigilan ang Medicare fraud. Kaya mong labanan ang fraud gamit ang napakasimpleng bagay. Tingnan mo lang ang iyong MSN at sabihin sa Senior Medicare Patrol o SMP kung may claim na kaduda-duda. Bago magsimula, pag-usapan muna natin ang mga uri ng Medicare plan. Naka-enroll ang 60% ng beneficiary sa original Medicare, habang ang 40% ay sa Medicare Advantage Plan. Nagbibigay ng magkaibang Medicare statement ang dalawang programa. Kung bahagi ka ng original Medicare, makakatanggap ka ng Medicare Summary Notice o MSN. Kung bahagi ka ng Medicare Advantage Plan, makakatanggap ka ng Explanation of Benefits o EOB kesa MSN. Napakahalagang maunawaan ang Medicare statement para sa mga Medicare beneficiary at o mga caregiver upang mahuli ang fraud. Ipapakita namin sa video na ito kung paano suriin ang iyong MSN. Dahil nagpapadala ng sariling EOB ang bawat Medicare Advantage Plan, hindi tatalakayin sa video kung paano ito basahin. Para sa mga tanong ukol sa pagbabasa ng EOB, kontakin ang plan mo o SMP. Pinapakita ng MSN ang mga healthcare expense na sinisingil sa Medicare at kung inaprobahan o tinanggihan ang bawat claim. Hindi bill ang MSN. Pwede itong maglaman ng impormasyon tungkol sa kailangan mong bayaran, pero ang layunin nito ay ipahayag ang mga claim na natanggap ng Medicare. Kung may claim, pinapadala kada 3 buwan ang MSN. At kung wala, hindi ito ipapadala. Mahalagang regular na suriin ang iyong mga MSN dahil mas mabuti kung maaga mong mahuli ang fraud o pagkakamali. Tingnan natin ang mga halimbawa ng MSN. Una, suriin natin ang Part A na nakatuon sa mga hospital claim. Sunod ang Part B na nakatuon sa mga medical claim. Tatalakayin natin ang pinakamahalagang mga bahagi ng mga MSN. Kung nais mong sumunod gamit ang sarili mong kopya, pakikuha ito ngayon. Pwede kang mag-pause sa anumang oras upang suriin ang iyong MSN. Magsimula na tayo. Nasa tuktok ng dokumento ang pamagat ng MSN. May label dito na Part A o B. Makikita dito ang logo ng Department of Health and Human Services o DHHS. Sa ibaba nito, makikita ang beneficiary information. Dito, ipinapakita ang iyong pangalan at impormasyon. Suriin kung tama ang pangalan at Medicare number. Pinapakita dito ang panahong sakop ng pahayag.
Pinapakita ng deductible status section ang kailangan mong bayaran labas sa Medicare. Ipapakita nitong nabayaran na ang deductible o kung gaano kalaki ang nabayaran na. Makikita dito ang buod ng naaprubahan at tinanggihang mga claim at ang kabuuan ng maaaring singilin sa iyo. Nakalista sa susunod na seksyon ang mga pasilidad at healthcare provider na nagsumite ng Medicare claim, kasama ang mga petsa kung kailan ibinigay ang mga serbisyo. Halimbawa, nakikita natin dito ang gawa-gawang Otero Hospital. Iba ang itsura ng MSN mo at ipapakita nito ang mga pasilidad at provider kung saan nakatanggap ka ng healthcare. Suriin kung tama ang impormasyon. Kung may hindi ka nakikilalang pasilidad, suriin ito sa Medicare o SMP upang malaman kung totoong claim ito at hindi pagkakamali o fraud. Nasa tuktok ng page 2 ang Making the Most of Your Medicare. Ang pangunahing nilalaman ng pahina ay direksyon kung paano basahin ang MSN at impormasyon tungkol sa pag-report ng fraud. Tandaang may tiyak na mga serbisyo tulad ng skilled nursing at mga inpatient hospital stay na limitado ng benefit period na iba sa deductible na makikita sa page 1. Tingnan ang benefits period section upang malaman kung ilang araw ang natitira sa iyong benefit period. Sa susunod na seksyong may label na How to Check This Notice, makikita ang tatlong tanong. Una, nakikilala mo ba ang pangalan ng bawat pasilidad? Ikalawa, natanggap mo ba ang nakalistang mga claim? Ikatlo, kung nabayaran na ang bill, tamang halaga ba ang nabayad? Papataasin ng pagsagot sa mga tanong ang posibilidad na mapansin agad ang fraud o pagkakamali. Nasa seksyong ito ang mga seasonal message tulad ng rekomendasyon kung kailan ka dapat magpabakuna. Nagbibigay din ito ng virtual na paraan upang makita ang impormasyon sa MSN na pwedeng ma-access sa www.medicare.gov. Nasa page 3 ang talaan ng mga claim na natanggap sa isang benefit period. Ito ang bahagi kung saan mahalagang suriin ang mga medical service na natanggap at kung may serbisyong hindi naaprubahan o nasingil ng hindi sadya. Ang pagtago ng mga healthcare bill ay makakatulong na ma-verify ang mga claim. Halimbawa, kung makakita ka ng claim ng pasilidad na wala kang bill, posibleng may daya ito. Karaniwang paraan ng fraud ang pagsingil ng mga serbisyong hindi natanggap, kaya mahalaga ang bahaging ito kapag sinusuri ang MSN. Pwede ring gamitin ang My Healthcare Tracker mula sa SMP upang ikumpara ang mga petsa at serbisyo sa MSN. Sa pinakataas ng page 3, makikita ang kahulugan ng mga hanay na nagpapaliwanag sa maraming salita na ginagamit sa pahina. Dito, nakatanggap ang beneficiary ng pangangalaga sa Otero Hospital. Pinapakita ng mga hanay kung ilang benefit day ang nagamit, kung inaprubahan ang claim, hindi sakop na mga bayarin, ang binayaran ng Medicare, at ang pinakamataas na halagang maaaring singilin sa iyo. Naka-highlight upang madaling makita ang maaari mong bayaran. Tandaan, siguraduhing natanggap mo ang lahat ng serbisyong nakalista dito. Ang huling hanay ay talaan ng mga serbisyong natanggap. Pwedeng tingnan ang kaugnay na talaan sa notes section sa ibaba ng pahina. Gaano man kadami ng pahina ng MSN, laging ang huling pahina ang magbibigay ng impormasyon sa kung anong gagawin sa tinanggihang claims at kung paano makakapag-apela kung hindi ka sang-ayon sa desisyon ng Medicare sa isang claim. Kung may tanong o nais mong matuto pa tungkol sa mga apela, tingnan ang seksyong ito. Yon ang Part A. Magpatuloy tayo sa Part B. Ito ay isang Part B MSN. Mapapansing halos pareho ang itsura nito. Ang pagkakaiba ay ang mga claim na nasa Part B. Tandaan, mahalaga ang pagsusuri ng MSN upang mahuli ang fraud at pagkakamali. Ang unang mahalagang bahagi ay ang seksyong ito. Ang mga provider na may claim sa yugtong ito. Tiyaking kilala mo ang bawat healthcare provider dito. Ito ay page 2 ng Part B MSN. Mapapansing nakaayos itong tulad ng Part A, pero gumagamit ng mga term tulad ng doktor o provider. Dito ang pinakamalaking pagkakaiba,
Hindi tulad ng Part A na tungkol sa mga benefit period, makikita dito ang impormasyon tungkol sa mga Medicare Preventative Service na karaniwang 100% ang sakop ng Medicare. Tulad ng Part A, makikita sa pinakataas ng page 3 ang kahulugan ng mga hanay na nagpapaliwanag ng marami sa mga term na ginagamit sa pahina. Makikita dito ang impormasyong tungkol sa mga claim na isinumite na katulad ng sa Part A MSN. Itabi ang mga bill na mula sa mga provider upang ma-cross-check ang mga ito at anumang impormasyong na itala mo sa iyong mga healthcare tracker sa mga claim sa Part B MSN. Ang huling pahina ng Part B MSN ay may impormasyon tungkol sa pag-apela ng mga desisyon ng Medicare na pareho sa huling pahina ng Part A MSN. Maaaring nakakasindak basahin ang iyong mga Medicare statement. Kung mayroon kang tanong, tumawag sa SMP sa 877-808-2468. Ang bawat US state, DC, Guam, Puerto Rico, at ang US Virgin Islands ay may SMP program. Sa huli, ang pinakamahalagang layunin ng MSN ay magbigay ng talaan ng bawat pasilidad o provider na gumagawa ng mga claim para sa iyo. Gamit ang kaalamang iyon, mayroon ka ng kapangyarihang pigilan, humuli at i-report ang Medicare fraud, mga pagkakamali at abuso. Ang Medicare fraud ay $60 billion ng gastos bawat taon ng mga taxpayer. Sa paglaan ng oras upang suriin ang iyong MSN, pwede kang tumulong sa paglaban sa fraud. Upang matuto pa, bumisita sa www.medicare.gov.